Good morning mga sir. Ngayon, so today magra-ride kami papunta sa Masinloc, Zambales sa may Photo Mines Kids Pool. And imi-meet up natin yung dalawa nating kasama. Si Tres tsaka si Geraldo Lacachero. So tara, samahan niyo ako. Bali, yung meetup place pala namin is sa 7-Eleven sa may Tayuman. So laging doon kami nag-meet up pag may ride kami. Ayan. So, ayan. First ride ng taon. Siguro wala pang mga tao doon sa pupuntahan namin or we don't know. Check namin. Kasi nakita lang namin siya na nag-trending ngayon sa TikTok at sa mga social media like Facebook, ganyan. So, sabi nila mala Gatorade daw yung tubig doon sa Photo Mines. And we'll see kung ganun nga talaga. Kung worth the hype nga yung Photo Mines Kids Pool ng Masinloc. And di ko na na-videoan yung pagdating nila Tres tsaka ni Gege. Pero 3 a.m. Ride out na kami kasi dadaan pa kami ng Municipality Hall ng Masinloc para kumuha ng permit. Kasi hindi ka pwede basta-basta dumiretso doon sa Photo Mines Kids Pool na wala kang dalang permit. Kasi meron kayong dadaanan na 3 checkpoints bago kayo makarating doon sa mismong place. And record yon kasi magbabayad tayo ng environmental fee and entrance fee para doon sa mga tourists. Pero kung residente kayo ng Masinloc or ng Zambales, kung hindi ako nagkakamali is free na siya. Wala na kayong babayaran. Kaya yun. So yun yung una naming pupuntahan. At pagkatapos nga ng ilang oras na pagbiyahe namin ay narating na rin namin yung munisipalidad ng Subic dito sa Zambales. At dahil na medyo maaga pa kami, nag-decide muna kami minto para saksiyan yung pagsikat ng araw. Happy New Year!
2 hours from now. Malapit na tayo sa municipality ng Masinloc. At pinagpatuloy na nga namin yung biyahe namin. So, from Subic, dadaanan pa namin yung ibang municipality ng Zambales katulad ng San Narciso, San Felipe, Cabangan, Botolan, Iba, Balay, at huling-huli ang Masinloc. Dumating kami dito sa Masinloc bandang alas 8 ng umaga. Medyo maaga pa to pero yun talaga yung goal namin kasi gusto namin makapili ng magandang spot pagdating doon sa Photo Mines dahil alam nga namin na posible na maraming tao na yung dumating dahil weekend nga itong lakad namin. Dito din banda yung pinakapalengke ng Masinloc. So if ever na meron kayong mga dapat bilhin, pwede nyo nang gawin yun dito. Kukuha muna kami ng permit dahil again, hindi kami makapasok sa Photo Mines kung wala kami dalang permit. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung mga binayaran namin at kung magkano. Nakapagbayad na pala sila Tres tsaka si Gege doon sa Municipality Hall ng Masinloc. Bali, ito nga pala yung mga binayaran namin na fees para bibigyan kami ng permit. Bali ngayon, maghahanap muna kami ng kakainan namin kasi hindi pa kami nagpe-breakfast. And mamamalengke na rin muna kami dito sa market ng Masinloc para meron kaming pang dinner and breakfast. Kasi ang dala lang namin dito is 2 delata lang na lulutuin namin para bukas. Ayun, tapos na kami kumain ng breakfast. Around 10 a.m. na to siguro. Tumito muna kami dito dun sa Juvie Store, itong pinakakanto na to. And sa right side na yan yung kanto na yan, dyan na yung papasok papunta dun sa Photo Mines, Masinloc. And a few meters from here, yan, sa kanto na yan, is yung first checkpoint kung saan ibibigay niyo yung permit na nakuha nyo galing dun sa tourism office ng Masinloc.
And doon na magsisimula yung adventure natin sa mga rough road and mga malalaking bato. So, tara! Wala pa tayo sa mismong Cotto Mines pero grabe. Ganda. Hindi pa naman dito yung Cotto Mines. Tapos may nakita lang kami. Grabe oh. So, stop over muna. Pahinga muna saglit. Kahit mga 5 minutes lang. Sobrang grabe. Grabe yung pinagdaanan namin. Pinagdadaanan namin dito papuntang Cotto Mines. Sobrang rough road. Pero goods pa yung mga gulong namin. Makakapal pa.
go. So, kakalagpas lang namin ng second checkpoint. And then, from here, around mga 25 to 30 minutes siguro, no? Sobrang ano, grabe na, pero dito, sabi doon ng pagtanungan namin kanina, from second checkpoint, papunta doon sa auto mine, medyo ano na to, kalsada na, medyo mas okay na siya para doon sa rough road kanina na dinaanan namin. Sobrang ano, grabe yung pinagdaanan namin ng mga bato-bato. Kaya pag ano, kung nakamotor man kayo, kung pupunta kayo dito na nakamotor, very careful na lang kayo kasi mga pwede ko madulas at tumumba dahil lalaki din yung mga bato ng mga parts na sobrang laki ng mga bato. But yeah, tulad na sabi ko, after yung second checkpoint medyo mas okay na yung dadaanan, medyo smooth, kalsada na siya. Okay, let's go. Gandang tanghali po. Tatlo po. Malapit na po ba kami? 2.3. Na ganun na lang, bato-bato. Diyan sir, medyo dito yung dinaanan nyo maganda. Dito? Medyo bangit. Dito maganda yung dinaanan nyo. Kung bakit Maganda pa to. Maganda pa to. Lahat yan maganda. Dito matcha-challenge kayo dyan. Sabi ni Kuya, doon na dinaanan natin, medyo maganda pa. Ito pangit. So last checkpoint na natin to. So sana hindi ganun kalala yung katulad yung sinabi ni Kuya na mas malala pa to o matcha-challenge daw tayo kaysa doon sa dinaanan natin kanina. Pero mukhang totoo nga. Totoo ang chismis. So dito, tingnan nyo, sobrang luluma ng mga bahay, parang nag-ghost town eh. Kaya sobrang alam mo yun, parang kang nasa Walking Dead scenario or parang tawag dito yung parang Walking Dead na play set. Yeah.
Take the next right. In 600 meters, you will arrive at your destination. Saan tayo? So from here, kakaliwa tayo. You have arrived. So dito, medyo ingat kayo papasok. Kasi pababa siya, tapos mabato. Kasama yung kasama. Aba, kasama po namin. Hanap lang kayo mga pwesto dyan, bossing. Tama. Huwag nyo lang blockin yung mga daan. Okay, thank you po. So finally, we're here. Matapos nga ang halos 8 oras sa biyahe, ito ang bumungad sa amin. Sasabi kong sulit talaga yung hirap ng daan. Sabi nga nila, lahat naman mahirap sa umpisa. Nasa sayo na lang kung iinto ka o magpapatuloy ka.
So ngayon mga sir, no, pauwi na kami. Nagbanlaw lang kami kanina and sinulit lang namin yung oras namin para mag-swimming, para mag-relax, mag-refresh. And after that, nagpalit na kami kaagad and then umalis na kami dun sa Cota Mines. Very solid yung place na yun. And mare-recommend ko siya for family. Pwede kayong mag-camping talaga doon. And good din siya kung meron kayong mga dalang toddlers, ganyan. Kasi may mga mabababaw na part para makapag-swimming sila. Yeah, then siguro magdala na lang kayo ng maraming pasensya kasi bago kayo makapunta doon sa pinaka-kids pool sa Cota Mines Kids Pool, and 22 kilometers na rough road yung daraanan nyo. So hindi siya biro kung nakamotor, pero pag naka sasakyan naman kayo, lalo na kung 4x4 or matataas yung sasakyan nyo, mas okay, mas goods. Pero meron ako nakitang mga mga naka-sedan, tsaka merong mga hatchback nga na Mirage. Kaya pwede naman, possible naman. Pero kung hindi kayo masyadong confident sa pagdadrive, I suggest na magdala kayo ng mas malaking sasakyan or ayun nga, habaan nyo na yung pasensya nyo. Pero sulit naman, sobrang linaw ng tubig. Sabi nga nila mala Gatorade yung tubig nyo doon na nakikita nyo. Pero sobrang lamig, refreshing. So yun,